sa mga ulat, sinabi ng House Committee on Justice na may sufficient grounds ang impeachment complaints laban sa Vice-Presidente kaya magpapatuloy ang mga pagdinig. Kapag napatunayan ng committee na may probable cause, maaari itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. May mga nagsasabi rin na kung hindi sisigat ang kampo ng Vice-Presidente sa mga alegasyon, maaaring manatiling unrebutted ang mga ebidensya ng complainant sa pagdinig. Mga kababayan, muling uminit ang usaping politika sa Pilipinas matapos umusad ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Committee on Justice, may sapat na basehan ang mga reklamo upang ipagpatuloy ang pagdinig. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang usapin at maaari pa itong umabot sa Senado kung mapapatunayang may probable cause. Kapag nangyari ito, ang Senado ang magsisilbing impeachment court upang litisin ang kaso laban sa Vice-Presidente. Sa gitna ng mainit na usaping ito, marami ang nagtatanong, mauuwi ba ito sa impeachment trial sa Senado? O matatapos din ito tulad ng ibang political controversies sa nakaraan? Mga kababayan, ano ang inyong opinyon tungkol sa isyong ito? Napapansin ba ninyo? Parang nagda-double time ngayon ang ilang congressmen sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga nagsasabi na tila minamadali ang proseso sa Kamara. Ang tanong ng ilang observers, bakit kailangang mag-overtime sa pagtalakay ng impeachment complaint? May haka-haka pa na kung sakaling maakwit o hindi matuloy ang impeachment, maaaring magkaroon ng political backlash laban sa mga nagpasimula nito. Pero para sa iba, normal lamang daw ang mabilis na aksyon ng Kongreso dahil bahagi ito ng kanilang tungkulin. Gayunpaman, may ilang netizens ang nagtatanong kung bakit tila mas mabilis ang aksyon sa isyong ito, samantalang may iba pang kontrobersya na matagal nang hinihintay ng publiko na mabigyan ng masusing investigasyon. May mga nagsasabi rin na kung sakaling magkaroon ng malaking pagbabago sa politika sa hinaharap, maaaring maungkat muli ang mga isyong ito. Kung sakaling malampasan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment proceedings ngayon, marami ang naniniwala na kung siya ay tatakbo at manalo sa pagkapresidente sa 2028, magkakaroon siya ng mas malaking kapangyarihan upang mas mapabilis ang paglilinis at pag-address sa mga isyong katiwalian sa gobyerno. Sa ngayon, limitado ang kanyang kakayahan dahil wala siyang ganap na suporta sa DOJ, Ombudsman, at ibang ahensya. Ang ilan ay nagtatanong, paano niya maayos ang mga isyong hindi pa natutugunan ngayon, at ano ang posibleng aksyon niya sa mga susunod na taon kung siya ay magiging pangulo. Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo ang maaaring mangyari sa politika sa hinaharap? Posible ba itong mangyari sa 2028 kung manalo siya sa eleksyon?